Hindi maipaliwanag ni Manuel ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Ito ba ang karma niya dahil sa kasalanang ginawa niya? Nalaman ni Angela ang totoong hangarin ni Ditas sa kanya, kaya ginamit yun ng babae para maghiganti sa kanya. All along, yun pala ang plano ng ex-wife niya. Sobrang sakit, hindi niya pinaniwalaan ang mga sinabi sa kanya tungkol sa babae, dahil malaki ang tiwala niya kay Ditas, pero niloloko lamang din naman pala siya nito. Ginagamit lamang siya nito para sa pansarili nitong hangarin. Totoong minahal niya ito, sa sobrang pagmamahal niya rito, nagawa niyang sirain at bitawan ang sarili niyang pamilya, handa niyang talikuran ang lahat para sa babae, pero ito ang iginanti nito sa kanya, binigyan ko ng isang broken family ang anak ko para sa isang babaeng katulad niya. Pero nangyari na ang lahat, ano pa ba ang magagawa niya para maibalik ang lahat sa dati? Sirang-sira na siya. Paano niya pa magagawang ayusin ang nasira niyang buhay? Wala na, dahil huli na ang lahat. Hindi niya na maibabalik ang pamilya niya, dahil wala na siyang karapatan. Pero, I deserve this, I really deserve this. Sinira niya ang pamilya niya, sinaktan niya ang asawa niya. Hindi siya nakuntento sa kung anong meron siya, nararapat lamang sa kanya ang kaparusahang ito, ipinagpalit niya ang asawa niyang mahal na mahal siya, para sa isang taong hindi naman pala karapat-dapat sa pagmamahal niya. Sobrang timang mo, Manuel. Now, you're killing yourself on drunkenness. Are you regretting what you've done? It's all your fault, after all. Nilingon niya ang ama niya na bigla na lamang sumulpot at naupo rito sa bar counter, nasira na nga ang buhay niya. Wala na siyang balak palalin pa yun. Kinuha ng dad niya ang bateng nasa tapat niya, at saka rin nagsalin sa kinuha nitong baso. Gusto niya lang ang magpakalasing magdamag at kalimutan ang sakit at pagsisising nararamdaman niya. Kahit na alam niyang imposibleng mangyari yun, kahit nalunurin niya pa ang sarili niya sa alak, hinding-hindi niya malilimutan ang kasalanang ginawa niya na siyang dahilan kung bakit nasasaktan siya ngayon ng ganito. Hindi ko ini-expect na magagawa ni Angela yun. I thought she chose to forgive you and just continue with her life. Pero may dahilan pala ang pakikipag-divorce niya sa'yo. All along, she has planned on what you've done to her. Can't blame her, you've hurt her so much. Matapos kanyang mahalin ng buong buo, lumingon ito sa kanya. So, just accept her rage, and don't stop apologizing to her. She's ruining her life just to have her vengeance. Dinig niya sa boses ng ama ang pag-aalala para kay Angela. Talagang napamahal na ang ex-wife niya sa pamilya niya. Hindi naman niya masisisi ang mga ito, dahil naging mabuti sa kanila si Angela. Napakabuti at napakabait nitong asawa at manugang. Pero sakit lang ang isinukli niya rito. Tama ang ama niya, Angela's ruining her life just to have her revenge on him, sa ginawa nito sa party. Paniguradong galit na galit ngayon ang pamilya nito, hindi na siya magugulat kung itakwil ng mga magulang ang ex-wife niya. Pero matalino si Angela, hindi ito basta-basta kikilos kung alam nitong mapapahamak ito, may iba pa kayang pinaplano ang babae, o, bukod sa paghihiganti sa kanya. Talagang gusto na nitong iladlad ang tunay nitong gender. Sa tagal nilang mag-asawa, ni hindi man lang niya napansin na isa palang LGBT si Angela, kaya pala napapansin niya noon na kapag may nakasasalubong silang magandang babae, minsan ay sumusunod ang tingin ni Angela. Yun pala, hindi lang sa lalaki attracted ang ex-wife niya, pati na rin sa mga babae. What should I do, Dad? I hurted her so much. I ruined our family. Dadating pa ba ang araw na mapatatawad niya ako? Of course, we know Angela, I know she still love you, pero natatakpan yun ang galit niya sa'yo. Why not try to fix your relationship with her? Alam kong ginagawa niya lang ang lahat ng ito dahil sa galit niya sa'yo. Work hard to win her forgiveness. Manuel, you still have chance to fix your family, kaya ayusin mo na habang maaga pa. Alam kong hindi basta-basta mawawala ang pagmamahal sa'yo ni Angela. Try to rebuild your family. Try to rebuild my family. That's impossible, Dad. After what I've done to her, you think? Gugustuhin niya pa ang makipagbalikan sakin, at isa pa, nawala na ang pagmamahal ko para sa kanya. Kaya nga ako nasasaktan ng ganito sa ginawa ni Ditas. Ayoko nang masaktan pa si Angela, at mangyayari yun kapag sinubukan ko pa ang makipagbalikan sa kanya. I don't want to repeat my mistakes, Dad. Tama na ang pagkakamaling nagawa ko. Ayoko nang saktan pa si Angela o ang kahit na sino. Pinakasalan niya noon si Angela at pinilit ang sarili niya na mahalin ito, kaya ito ngayon ang kinahantungan nila. Natatakot siya na baka kapag inulit niya na naman yun, mas malala pa ang mangyari sa hinaharap. Pero nagawa mo ng pag-aralan na mahalin siya noon.
I know madali mo na lang na magagawa yun ngayon. Think about your son. Gusto mo talagang bigyan siya ng isang sirang pamilya? Hindi ka man lang ba naaawa sa anak mo? Kumirat ang dibdib niya dahil sa pag-alala sa anak. Nasaksihan nito ang ginawa ng ina nito sa party. Hindi niya alam kung naiintindihan ba ni Waffen ang mga nangyayari, pero nag-aalala siya sa nararamdaman nito ngayon. Huli niya itong nakita ay kasama ito ng kaibigan ni Angela na si Sachi. But, after the party, bigla na lamang nawala ang mga ito. Malamang ay pinaalis na agad ni Angela ang mga ito sa party, para mailayo si Waffen sa gulong nangyayari sa pamilya. Mas lalo ko lang sasaktan ng anak ko kapag binigyan ko siya ng pamilyang pinilit lang na binuo para lang may matawag na buong pamilya. Please, understand what I'm trying to say, Dad. Pagkakamali ko ang pakasalan si Angela at pilitin ang sarili ko na mahalin siya, at ayoko nang ulitin pa yon. I don't wanna hurt her more. The pain I've caused her is enough. Ayoko nang dagdagan pa yon. Tumayo na siya mula sa kinauupuan niya matapos ng kanyang lintaya, at sa kabila ng hilong nararamdaman, pinilit niya ang sariling maglakad paalis para magtungo na sa kanyang kwarto. I had enough. What happened to us are enough. Pagbabayaran ko ang nagawa ko. Tatanggapin ko ang lahat ng parusang ibibigay sa akin dahil sa kasalanan ko. Napatayo si Ditas mula sa pagkakaupo sa kama niya nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Agad siyang bumusangot nang makita si Angela na siyang pumasok. Ngumiti ito sa kanya, pero inirapan niya lamang ito. Masama ang loob niya rito, dahil ang tagal niya itong hinintay kagabi, pero hindi naman ito sumunod sa kanya rito. Akala ko mga lalaki lang ang paasa, babae rin pala. Naglakad ito palapit sa kanya. Bakit nakabusangot ka? May problema ba? Wala, bakit nga ba siya nagkakaganito? Ano naman kung hindi ito tumupad sa sinabi nito na susunod ito sa kanya kagabi dito sa bahay, hindi naman ito obligasyon na tuparin yun, dahil parte lang naman ng plano ang relasyon nila. Naupo si Angela sa tabi niya, at saka ibinaba ang ulo para silipin ang mukha niya. You look devastated for something, tell me the problem. Ditas, why are you like that? Is it about last night? May hindi ka ba nagustuhan sa nangyari sa party? Wala namang problema, Angela, hindi lang maganda ang gising ko, na naginip kasi ako ng masama. Nawala ang kunot sa noo ni Angela. Is that so? Sige, hindi na ako magtatanong kung ano yan. Anyway, may gusto nga pala akong ipakilala sa'yo, Tara sa baba. Nangunot ang noo niya at napaisip sa kung sino na naman kaya ang ipakikilala nito ngayon sa kanya. Kaibigan na naman kaya nito? Pero hindi na siya nagtanong pat nagpagiya na lamang dito palabas ng kwarto niya, hanggang sa makarating na sila sa living room sa first floor. Naabutan nila roon si Sachi, kasama ang isang batang lalaki, umawang ang lobby niya, bago siya nagtataka ang tumingin kay Angela na nakangiti lang sa kanya, bakit nandito ang anak nito? Sa halip na magpaliwanag sa kanya, bumaling ito sa anak nito na inosente lang na nakatingin sa kanila, especially sa kanya. Waffen, come here. Agad namang tumayo ang bata at naglakad palapit sa direksyon nila. Napaka-cute talaga nitong bata. Kinarga ni Angela ang bata, bago muling bumaling sa kanya. Waffen, I want you to meet your tita Ditas, you already know her, right? Yes, tipid na sagot ni Waffen habang ang paningin ay nasa kanya pa rin. Tumingin sa kanila si Angela, and, Ditas, this is my son, Waffen, as you have heard. Kilala ka na niya. So, no worries. Hello, Waffen. Hello, Tita Ditas. Ang sabi ni Mommy, you are her new girlfriend. It means, magiging mommy ka na rin. Yun ang sabi sa akin ni Uncle Sachi. Yes, she will, baby. So, you can also call her mommy if you want. Anong sinasabi niya? Nasisiraan na rin ba siya? Pati ba naman bata ay lolokohin na rin nila? Really? Okay. I will call her mama, because you are already my mommy. Inosenteng tumingin sa kanya si Waffen. Is that okay with you, Mama Ditas? Anong klaseng paliwanag ang ginawa ni Angela, para maintindihan nito ang sitwasyon? O, nasabi na ba nito sa bata na hiwalay na ito at si Manuel? Let's play, Mama. Masigla ang boses na sambit into sa kanya, habang nakabuka ang dalawang maliliit nitong braso sa kanya na parang nagpapakarga sa kanya. Sige, let's play, pero mas natutuwa siya, dahil minsan niya na rin kasing pinangarap na magkaroon ng anak, ang sabi niya noon,
Sa oras na maging mayaman siya, ang pagkakaroon naman ng sariling anak ang tutuparin niya. Ngayon ay mayaman na siya nang dahil kay Angela, hindi man kanya si Waffen, masaya pa rin siya dahil may ituturing na siyang anak dito. Mananatili si Waffen dito sa tabi ko, pinalayas na ako sa bahay, kaya makikitira muna kami rito sa bahay mo, sambit ni Angela kay Ditas nang mapag-isa sila sa dining, dahil nauna nang umalis ang anak niya at si Sachi para magtungo sa pool area. Ibig sabihin, nagalit talaga ang mga magulang mo para magawang palayasin ka sa bahay niyo, itinakwil ka na ba nila? Parang ganun na nga, kaya dito muna kami, gusto ko rin na maging close mo si Waffen, at saka, kung dun kami sa bahay ko o sa penthouse tutuloy, ang mga katulong lang ang magbabantay sa anak ko, dahil pinagbakasyon ko muna ang yaya niya, okay lang naman sa'yo, di ba? Oo naman, ikaw naman ang bumili sa mansiyong ito, sa akin lang nakapangalan, pwedeng-pwede kayong tumira dito kahit na kailan nyo gusto. I'm glad, mas maganda na may iwan niya rito si Waffen, dahil hindi niya hahayaan na ang parents niya or ang family ni Manuel ang mag-aalaga sa anak niya. Baka ilayo lamang ng mga ito sa kanya ang baby niya, hindi niya yun mapapayagan, lalo na ngayong medyo magiging abala siya sa trabaho. Oo nga pala, matanong ko lang, Angela, alam na rin ba ni Waffen na hiwalay na kayo ni Manuel? Yes, kaya nga alam niya na girlfriend na kita, at isa pa, nandun din sa party si Waffen kagabi, nasaksihan niya ang mga nangyari, and I tell you, matalino ang anak ko, kaya nagtanong siya nang nagtanong sakin kagabi about sa nangyari, reason why hindi na ako nakasunod sa'yo rito kagabi, dahil mahaba-habang paliwanagan ang ginawa ko, para lang maintindihan ni Waffen ng maayos ang sitwasyon. Napatangu-tangu si Ditas sa narinig na paliwanag niya, kaya pala, mabuti na lang at naintindihan at natanggap niya, kahit na sobrang bata niya pa. As I have said, my son is a smart kid, so, you don't have to worry. Dahil alam na ng anak ko ang ibig sabihin ng girlfriend, na ipaliwanag ko na ng maigi sa kanya. Hindi man siguro ganun naiintindihan ni Waffen, dahil masyado pa nga itong bata. Sapat nang nalalaman nito na hindi na sila pwedeng magsama ng daddy nito. Nalungkot ito kagabi nang sabihin niya yun, umiyak pa nga, pero nagpapasalamat siya dahil mabilis umintindi si Waffen, kaya hindi na siya nahirapan pa. Thank you, Angela, dahil binigyan mo ako ng pagkakataong makilala ang anak mo, tapos pinahintulutan mo pa na ituring niya akong pangalawang ina. Kahit na parte lang naman ang plano mo ang relasyon natin, masaya ako dahil mararanasan ko na ang maging isang nanay kahit papano. You're welcome, hindi rin niya kasi alam ang dahilan niya at pinahintulutan niya yun, samantalang selfish siya pagdating sa anak niya. Tapos ngayon, hinayaan niya ang anak niya na turinjing ina ang babaeng naging kabit ng daddy nito, parang naguguluhan na rin siya sa sarili niya. Kunin mo ito, pinapahintulutan kitang lumabas sa bahay na ito nang wala ako, at gumala sa lungsod na ito. Nanlaki ang mga mata ni Ditas nang iabot sa kanya ni Angela ang isang black card. Biglang nabuhay ang excitement sa loob niya sa isiping pwede niya nang malaibat ang lungsod ng Avida. Simula kasi nang makarating siya rito, hindi siya pinapayagan ni Angela na lumabas, dahil baka makita siya ni Manuel, pero ngayon, mukhang wala na siyang dahilan para magtago, dahil pinapayagan na siya ni Angela na lumabas. Kinuha niya ang black card na ibinibigay ni Angela, at saka siya tumitig dito, isa ba itong ATM card? Muling nanlaki ang mga mata niya. Ibig sabihin ay may laman itong pera, napaawang ang lobby niya habang ang mga mata niya ay nakatitig sa nasa black card na hawak niya. Use that card to buy everything you want, mag-shopping ka, kumain ka sa labas, gawin mo ang lahat ng gusto mo, but, make sure na parati mong kasama ang mga bodyguards mo kahit na saan ka magpunta. Thank you, Angela, gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Maraming salamat, kapag ko ay tuwang-tuwang sambit niya rito. Napangiti rin ito't marahan siyang hinaplos sa mukha, enjoy your day, at saka siya nilapatan ng halik sa lobby, call me if you need something else, huwag kang lalabas ng mag-isa. Huwag ka nang mag-alala sakin, parati kong isasama ang mga bodyguards ko kahit na saan pa ako magpunta, maliban lang sa banyo, syempre. I'm relieved, okay, I've got to go, bamaling ito kay Sachi na karga ang anak nito. At saka ito may matamis na ngiting lumapit dito't hinalikan sa pisngi ang anak nito, be a good boy to Uncle Sachi, okay, don't be a stubborn. Yes, mommy, take care, mag-iingat ka din, baby. Napabuga na lamang siya ng hangin at malawak na napangiti,
kasunod ng pagbaba ng paningin niya sa hawak niyang black card. May hawak ako ngayong isang card na naglalaman ng maraming pera. Talagang mayaman na ako ngayon. Pakiramdam niya'y naghuhugis puso ang mga mata niya dahil sa kasiyahang nararamdaman ni Va. What are you waiting for, Ditas? Go and have shopping. Kahit nabilhin mo pa ang lahat ng laman ng mall, hindi mauubos ang laman ng card na yan. Mangha siyang nag-angat ng tingin kay Sachi. Talaga, ganun karami ang lamang pera ng card na ito? Ibig sabihin, ganun na talaga siya kay Aman. Silly, but, go, if you wanna buy the mall, you can do that. Just tell it to Angela. She'll buy whatever you want, right? At saka ito nakangising tinalikuran siya. Bye, mama, palampas sa kanya ni Waffen habang kamakaway sa kanya. Ngumiti siya rito at kumaway pabalik, pero nang tuluyan nang mawala sa paningin niya ang mga ito ay nawala na ang ngiti sa labi niya at napalitan ng pagsimangot. Umpisa pa lang naman kasi ay halata niya ng pinaplastic lamang siya ni Sachi, pinakikisamahan lamang siya nito ng dahil kay Angela, at kung hindi lang din dahil Angela, umpisa pa lang ay minalditahan niya na ito. Plastic na bakla, enjoyan niya na lamang ang araw na ito sa pamamasyal, kesa ang magstay rito at makasama ang Sachi na yon. Mabuti na lang talaga't aalis na siya bukas ng umaga. Sinabi kasi sa kanya ni Angela na kinakailangan ng bumalik ni Sachi sa Italy dahil may trabaho pa itong iniwan doon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na nag-ayos ng sarili, at saka umalis ng bahay. Dalawa lang naman ang kasama niyang bodyguards, kaya hindi naman magiging abala ang mga ito sa pag-enjoy na gagawin niya. At syempre, dumiretso siya sa mall para mag-shopping, excited na siyang mamili ng mga mamahaling gamit na para sa kanya. Nagtungo siya sa mga boutiques at binili ang lahat ng mga nagugustuhan niya. Sobrang enjoy ng araw na ito para sa kanya. Ang dami na nga ng mga paper bags na hawak ng mga bodyguards niya. But, she's not yet done. Ngayon ay nandito naman siya sa bilihan ng mga relos. Bigla niyang naisip si Angela. Hindi niya nga pala ito nabigyan ng regalo nung birthday nito. Gusto niya itong bigyan ngayon. Pero ano naman kaya ang ibibigay niya? Relo. Pero marami ng relo si Angela. Meron pa bang bagay na wala siya? Nasa kanya na ang lahat. Hindi niya alam kung ano ba ang pwedeng iregalo sa babae. Hanggang sa mapahinto siya ng isang idea ang pumasok sa isip niya. Mabilis na gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ako sigurado kung wala pa bang nagbibigay sa kanya ng ganong klase ng regalo. Pero mas maganda yun kumpara sa relo. Kailangan niyang bumili ng mga material. Kaya naman akma na siyang lalabas ng butik, pero napahinto siya ng isang ginang ang lumapit sa kanya. Unti-unting nabura ang ngiti sa mga labi niya nang makilala ito. Ang nanay ni Manuel. Napabuga na lamang siya ng hangin dahil paniguradong aawayin na naman siya nito, gaya ng ginawa nito noon sa isla. Look who's here. Hi Ditas. Enjoying your shopping. Kita mo nga naman. Kahit na hindi ka nagtagumpay sa anak ko, nakuha mo pa rin ang gusto mo using Angela. Are you enjoying your life now? Nung una ang anak ko, tapos ngayon ang asawa niya. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo, no? But, what do I expect with a gold digger like you? It's your nature. Sa dami na ng mga tumatawag sa kanya ng gold digger, hindi na siya naaapektuhan noon. Kung ganun ang tingin sa kanya ng lahat, wala siyang pakialam, ang mahalaga ay masaya siya ngayon, dahil hindi na siya naghihirap. Kung aawayin niyo lang ho ako, huwag na kayong mag-aksaya ng oras niyo, dahil ayoko ring maaksaya ang oras ko sa walang kwentang sinasabi niyo. At mayabang ka na rin ngayon. Alam ko namang ginagamit ka lang ni Angela para mag-revenge sa anak ko. Did you really think na maniniwala ako sa relasyon niyo na palabas niyo lang naman? You both just want to hurt my son to get even. Pero kapag nagkaayos na silang dalawa at napatawad na ni Angela si Manuel, itatapon ka na lang din ni Angela na parang isang basura. Yun ang nasisiguro kung mangyayari. Alam niyang hindi yun magagawa sa kanya ni Angela, dahil nangako ito sa kanya. Alam niya ang plano at masisiguro niyang tutuperin at ipaglalaban yun ni Angela. At sa oras na mangyari yun, ako mismo ang muling magbabaon sa iyo sa putik. Nagkamali ka ng pamilyang sinira. I'll make sure na magbabayad ka sa pagsira sa buhay ng anak ko. Mahina lang ang pagkakasabi nito, pero may diin. Nagsisinungaling siya. Gusto niya lang na sirain kami ni Angela. May usapan kami ni Angela,
at alam kong tutupad siya sa usapan. Hindi dapat siya magpaapekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Basta susunod siya sa usapan nilang dalawa ni Angela, alam niyang ganun din ang gagawin nito. Tinutulungan ko siyang gumanti kay Manil. Kaya kailangan niyang siguruhin na hindi na ako babalik sa putikan. Manuel, you surprised me, nakangising bungad ni Angela nang papasukin na ng kanyang sekretarya si Manuel sa loob ng kanyang opisina. Have a seat. Do you have something important to say? As you can see, I'm a bit busy. Ang buong akala nga niya'y ang parents niya ang susugod sa kanya rito sa opisina niya. Pero, mukhang hindi pa alam ng mga ito na nasa kanya na ang kalahating shares ng kumpanya. At dahil pumasok siya ngayon, paniguradong makakarating na ito sa mga magulang niya, dahil paniguradong magre-report ang mga mata ng mga ito rito sa kumpanya. This won't take long. I just want to confirm something. Ang lamanay ng boses nito. Mukhang hindi ito nagtungo rito para awayin siya dahil sa nangyari noong party niya. Is this about my relationship with Dites? Tanong niya, kahit na alam naman niya na iyon nga ang ipinunta ng lalaki rito. Pero ang akala niya'y aawayin siya nito dahil sa pang-aagaw niya sa kabit nito. Yes, what is it? Umaasa kang hindi totoo ang relationship namin at nagpapanggap lang kami para saktan ka. Mahina siyang tumawa. You know that I hate lying, right? So, you know that I won't lie just to have revenge. I know, but I just want a proof. Gusto kong ipamukha mo sa'kin na ikaw ang pinili ni Dites. Kitang-kita niya ang sakit sa mukha nito, na siyang gusto naman niyang makita. Proof. Ngumisi siya't kinuha ang cellphone niya. Kung proof lang naman ang gusto nito, madali niya iyong maibibigay, cause I'm prepared. Lalo siyang napangisit ibinigay ang phone niya kay Manuel. That's a proof. Play the video. Mukhang nag-aalangan pa ito't naduduwag sa maaaring mapanood, kaya natagalan ito sa pagtitig sa screen, pero sa huli na may inyon pa rin ito ang play button. The two women on the video. It's me and Dites, while having bed scene. Naghanda talaga siya ng video para sa mga ganitong pagkakataon. Inaasahan niya na kasing maghihingi sa kanya ng proof ang ex-husband niya. Kaya ayan, mag-enjoy ito sa proof na hinihingi nito. Hindi pa man nagtatagal sa pag-play ang video ay pinatay na agad ito ni Manuel, kasabay ng pagpikit nito na halatang pinipigilan ang maluha sa harapan niya. That's already enough. Kung gusto mo, kaya naming gawin yan ng live sa harapan mo. Para mas maipamukha ko sa'yo na mas pinili ako ni Dites kesa sa'yo. Are you aware na pineperahan ka lang niya? You do, right? Alam mong yun lang ang habol niya sa akin noon. Of course, I do. But, that's alright. Hindi naman mauubos ang pera ko sa mga luho niya. Nag-e-enjoy naman ako sa company niya, and, she's beautiful, and hot. Magaling ka talagang pumili ng babae. So, that's all? Kung sapat na ang proof na yan sa'yo, you can leave now. Marami pa kong kailangang tapusin. I'm sorry, pagputol nito sa kanya, dahilan para matigilan. Nagpatuloy ito, I want to say sorry, Angela. Napakalaki ng kasalanan ginawa ko sa'yo. And I don't know if mapapatawad mo pa ako, sinira ko ang puso mo. Minahal mo ako pero binigay ko lang sa'yo ang sakit. Malungkot itong ngumiti sa kanya. Kung gusto mong makaganti, nagtagumpay ka na. Nasasaktan na ako ngayon dahil kay Dites. But, I'm willing to accept this. Dahil alam kong I deserve this. If seeing me broken is making you happy and satisfied, I'm willing to show you how broke I am. Do whatever you want, Angela. Maghiganti ka, pahirapan mo ako, saktan ako hanggang kamatayan. Nanatili siyang tahimik at nakatitig lang dito. Hindi niya inasahan ang mga lumabas sa bibig nito. Hindi ito ang nakilala niyang Manuel. Ang kilala niyang Manuel, hindi basta-basta nagpapatalo, lalo na kung para sa mga taong mahalaga rito. Pero bakit ngayon ay parang sumusuko na ito sa kanya? Samantalang nag-uumpisa pa nga lang siya. Mabilis nitong pinunasan ang tumulong luha mula sa mga mata nito tumayo na mula sa pagkakaupo nito. I'm sorry, Angela. Yan talaga ang totoong dahilan ng pagpunta ko rito, bukod sa confirmation at proof na gusto ko. I want to apologize to you over and over again. Hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa iyo, pati na rin sa anak natin.
Bumuga ito ng hangin, bago pilit na ngumiti sa kanya. Aalis na ako. Hindi na kita aabalahin pa. Akmang tatalikod na ito para umalis, pero pinigilan ito ng pagsasalita niya. I'm so mad at you. Minahal kita ng sobra, naging loyal ako sa'yo. Nagpakabuti akong asawa at ginawa ko ang lahat para maging maganda at maayos ang pamilya natin. Nabakas ang sakit sa mukha niya dahil sa nagbabalik na kirot sa dibdib niya. Pero niloko mo ako, pinagpalit mo ako sa iba. Hindi niya na rin nagawa pang pigilan ang pamamasa ng mga mata niya. Lumalabas ng kusa ang emosyong ang tagal niyang kinimkim, kaya galit na galit ako sa iyo, Manuel. Gusto rin kitang saktan tulad ng ginawa mo sakin, gusto ko ring maranasan mo ang mabaigo at matrader. Sumanghap siya't pilit na pinigilan sa pagtulo ang mga luha niya. Kaya tanggapin mo ang lahat ng sakit na ibabato ko sa iyo. Patuloy mo lang na ipakita sakin kung gaano ka miserable at nagsisisi dahil sa ginawa mo sakin, patuloy mong ipakita sakin kung gaano kang nasasaktan hanggang sa magsawa ako. Kung yan ang gusto mo. Malungkot siyang ngumisi. Deal. Kapag kuway tanong niya rito, pilit itong ngumiti. Deal. Pagkatapos noon ay tuluyan na itong umalis. Pabagsak siyang naupo sa couch na naroon, at saka siya mapait na ngumisi. Bakit ganun? Bakit parang hindi niya na magawang ngumisi sa enjoyment ng dahil sa pagsuko sa kanya ni Manuel? Diba, dapat natutuwa siya. Pero bakit parang mas nasasaktan siya ngayon?